Ang akala ni Vivian kapag sa wakas ay na-inlove siya, iyon ay sa isang ordinaryong paraan. Sa isang lalaking hindi nalalayo sa kanya ang personalidad at pananaw. Pero minsan, may mga sorpresa ang tadhana. One rainy day, she met Zach. Ito ang eksaktong kabaliktaran niya. Isa itong rebelde sa kanyang konbensyonal na buhay. Hindi ito marunong bumuo ng koneksyon. Pantapat sa kanya na ang kinasanayang buhay ay binubuo ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. Sa kabila niyon ay nagtiwala at umibig siya kay Zach at gusto niyang makita kung saan siya dadalhin ng tiwalang iyon. Pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang asawa. Sa pagkakapikit nito ay naroon pa rin ang ngiti sa gilid ng mga labi na para bang meron itong itinatagong misteryo. She was beautiful and reposed. Paano niya ba inisip dati na hindi ito gaanong kaganda? Siguro ay dahil kinailangan niya muna itong lapitan bago madiskubre na nasa mga mata nito ang lahat ng maganda at mabuti sa mundo. Kinailangan niya muna itong kilalanin bago matutunan na hindi kailangan maging mailap ang kaligayahan. They had to learn so many things together. Habang magkapatong ang mahuhugis nitong mga kamay sa tapat ng dibdib nito, ay hindi niya rin maipaliwanag kung paanong ang gaanong kaliit na mga kamay ay humawak ng kapangyarihang baguhin ang kanyang pagkatao. Alam niya, nararamdaman niya sa bigat na namumuo sa kanyang dibdib na sandali na lang ay kailangan na niyang tuluyang magpaalam. Ngunit bago yon, nais niya muna sanang yakapin pang muli ang mga alaala. Nagising si Vivian sa pagtama ng liwanag sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay para sa lagin iyon. Hinila niya ang sarili paupo nang naramdaman niya ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong makagalaw. Dahil iyon may mga brasong nakayakap sa kanyang bewang. OMG! Napatingin si Vivian sa nagmamay-ari ng braso sa malapad na balikat at magulong buhok ng isang lalaking nakadapa sa kanyang tabi. Hanggang bewang lang ang nakatakip ng kumot kung kaya't nakalantad sa kanya ang kahubaran nito. Nakaharap sa kanya ang mukha nito, kaya kitang-kita niya ang gwapong profile. Mula sa makinis na noo, makapal na kilay, mahabang pilikmatang mas malantik pa yata kaysa sa kanya, matangos na ilong, sensual na mga labi na bahagyang nakaawang, hanggang sa sexing umbok ng Adam's apple sa leeg. Wait a minute. Ang pagsuri ba ang dapat sa mukha nito? Gaano man kagwapo iyon, ang preokupasyon niya ng sandaling ito. Ngayon, hindi niya ba kailangan mag-guilty na nagising siya sa isang hindi pamilyar na silid? Sa mas hindi pamilyar na sitwasyon kung saan may kasama siyang lalaki? Na hindi niya maalala ang pangalan. John? Jom? Mark? Alanganing hinawakan niya ang kamay ng katabi para marahang tanggalin ang pagkakapulupot sa kanya. Noon naalala ni Vivian ang pagpapakilala nito. Hi, I'm Zach. Parang pasyente na may amnesia. Biglang bumalik ang alaala dahil kasabay ng pag-alala niya sa introduksyong iyon ay nag-flashback lahat ng mga eksenang nagdala sa kanya sa kwartong to. Sa kamang ito, katabi ng mamang ito. Does it occur to you, Vivian, that you can die a virgin at age 28? Tanong sa kanya ng kaibigang sila Lane habang nagiinom silang dalawa. Araw ng libing ng kaklase nila sa high school na si Margie at pagkagaling doon ay dumiretso sila sa isang bar para magpagpag. Matapos ang ilang baso ng alak ay nauwi sila sa pagtatanong ng mga ganitong katanungan. Parang ipinapaalala ng pagkamatay ng isang malapit sa kanila ang kanilang mortalidad. Nagpatuloy sa pagsasalita sila Lane. I mean, look at Margie, class muse, health buff. Noong huling reunion natin, lahat na lang ng tao sinasabi na mukha pa rin siyang high school. Man, gusto ko na nga siyang sakalin sa inggit because the girl has zero body fat. Tapos, wala pang isang taon, she's dead. And from exercising too much. No less. Wala naman kasing may alam na may heart condition pala siya. Paalala ni Vivian sa totoong sanhi ng kamatayan ng kaibigan. That's it, precisely. Ani Lane. Walang may alam. Basta na lang, kaya nga ang sinasabi ko. Sandali itong tumigil sa pagsasalita para magsalin ulit ng alak sa baso nilang dalawa. Inom ka pa muna. Lasing na tayo eh. Sabi ni Vivian dahil kanina pa niya nalagpasan na ang limit ng kanyang inumin. Kaya pa natin to. Garantiya ni Lane. Tulad ng isang tunay na lasing, iwinagayway nito ang kamay sa mukha niya. Anyway, ano ang sinasabi ko? Something about hindi natin sigurado ang future. Tulong ni Vivian. Tama! Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas o kahit mamaya lang. Mamaya, paglabas natin biglang mabagsakan na lang tayo ng meteorite or something. Ano ka ba?
Ang ibig ko lang sabihin, we should live life to the fullest. Ay, hindi pala dahil hindi na ako pwede. Ikaw na lang ang pag-asa nating dalawa. Kaya kahit malang ikaw, you should live life to the fullest. Naiintindihan ni Vivian ang ibig sabihin ng kaibigan. Maagang nag-asawa sila Lane. Second year college pa lang sila nang mabuntis ito at magpakasal. Pinilit pa nitong bumalik sa kolehiyo pero nasundan pa ng 2 anak ang panganay. Naging imposible na ang pag-aaral sa pagitan ng pagpapalaki ng bata at pag-aasikaso sa asawang ayon dito ay kasing alagain din ng 3 anak. Walang nagawa ang babae kung hindi isuko na lamang sa pagpapamilya ang career na sabay nilang pinangarap noong mga bata pa sila. Hula ni Vivian ay masaya naman sila Lane sa buhay. Bagamat malimit nitong sabihin na parang may nararamdamang kakulangan. Na kung nakapaghintay lang sana ito at ang naging asawang si Dennis, di sana'y natupad muna nila ang mga pangarap. Alam ni Vivian hindi konektado sa pera ang hinagpis ng kaibigan. Bukod sa ipinanganak na itong mayaman, ay mayaman din ang napangasawa. Konektado ang hinaing na iyon sa tinatawag na personal sense of fulfillment. Samantala, ang naging buhay ni Vivian ay eksaktong kabaliktaran ng buhay nila Lane. Nakagraduate siya ng cum laude ng clothing technology sa UP. Agad na nakahanap ng trabaho at nagpatuloy sa pag-asenso ang career hanggang sa makamta ng posisyon ngayon na Regional Operations Manager ng isang malaking retail company na mga damit pambata. Maraming nagsasabi na siguradong siya na ang papalit sa kanilang Director for Operations na ilang taon na lamang ay nakatakda na mag-retire. I am living to the fullest. Pagtatanggol ni Vivian sa sarili. Tiningnan siya ni Lane. Bahagya pang magkasalubong ang mga mata dahil sa kalasingan. Living life to the fullest ba yung halos doon ka na nakatira sa opisina mo? At ang bakasyon mong matatawag ay kapag dumadalo ka dun sa factory niyo sa Laguna o Batangas? But I love my job. Muling pagtatanggol niya sa sarili. Dumukwang si Lane palapit at inipit sa likod ng tenga niya ang ilang hibla ng buhok niya. Darling, thou shall not speak bullshit in front of your best friend. Sabihin mo nga sa akin hindi ka nakaisip na mahabang bakasyon o kaya naman ay isang taong wala kang ginagawa kung hindi mapariwara. Best friends tayo mula grade 3. Ang alam ng lahat ng tao mahilig kang mag-aral at nung nagtatrabaho ka na, ang alam din ng lahat ay workaholic ka. Pero alam nating parehas na malaking bahagi ng pagtatrabaho mo na parang wala nang bukas ay dahil sa pangangailangan ng pamilya mo. I really don't mind. Alam ko na you love your family and you'll do anything for them. Pero Mars, tumatanda ka na rin. Alam mo bang ikaw ang pinaka-cool na taong kilala ko? Pinaka-funny rin. Kaya it doesn't make sense na hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon at ang tanging nakakahalik pa lang sa'yo ay yung varsity player ng basketball sa kissing booth noong foundation day ng high school natin. Look, I'm actually happy. Hindi na naituloy ni Vivian ang sinasabi dahil napansin niyang wala na sa kanya ang atensyon ng kaibigan. Sa halip ay tila may interesanteng tinitingnan ito sa dakong likuran niya. Yeah, you're happy. But guess what? A guy like that can make you happier. Nakangising sabi nila Lane bago hawakan si Vivian sa magkabilang balikat. Inikot siya nito para humarap sa direksyon ng pintuan. Isang matangkad na mama ang nakatayo roon. Nakamaong lang at t-shirt. Kung iba ang may suot nun ay magmumukhang out of place doon. Sa halip ay mukha itong tipo ng lalaki na bahagay pumasok kahit saan. Gusto niya ang lapat ng jeans sa mahabang binti. Gayon din ang paglakad nito. Nagambala ang kanilang appreciation mode nang mag-vibrate ang cellphone nila Lane sa ibabaw ng bar. Agad nito iyong sinagot. Pakunot ng pakunot ang noo nito habang pinapakinggan ang sinasabi ng kausap. Okay, I'm going home. Narinig niyang sabi nila Lane. Pagkababa ng telepono ay puno ng paumanhin ang mga matang tumingin ito sa kanya. Kailangan ko nang umuwi. Nag-iiyak daw si Bunso at hindi alam na magaling kong asawa kung paano patahanin. Napapagalitan lang yung yaya dahil hindi rin naman alam ang gagawin. Hay, the story of my life. Sabay na tayo. Alok ni Vivian. Hindi na. Kailangan ko na talagang umalis. And you? Idinuro pa nito ang dibdib niya. Dito ka muna. Who knows? Maybe I'm gonna get you some lovin'. Gaga, anong pinagsasasabi mo dyan? Humagikik lang sila Lane. Besides, magbabayad pa tayo ng bill at hindi ko na kayang maghintay. Heto ng pambayad, basta ikaw na lang magsettle. Binuksan nito ang bag, naglabas ng pera sa wallet. Inilapag iyon sa bar at hinalikan siya sa pisngi ng pamamaalam bago nagmamadaling lumakad palabas ng bar. Bahagya itong kumaway nang dumaan sa tabi ng lalaking itinuro nito sa kanya. Nakita ni Vivian na may sinabi ang kaibigan sa lalaki
bago tuluyang umalis. Pero nahulog ang perang iniwanan nito kung kaya't naabala si Vivian sa pagpulot noon. Nang umangat ulit siya ng tingin ay wala na ang kaibigan. Nagkibit siya ng balikat bago kinawayan ang bartender para sa bill. She was ready to leave pero tila hindi siya napansin ng bartender na may inaasikaso sa kabilang dulo ng bar. "John Mo, the girl wants another drink." Biglang napapihit si Vivian dahil nagulat sa boses ng isang lalaki sa kanyang tabi. Bahagya tuloy siyang nawalan ng balanse. Muntik na siyang mahulog sa inuupuan niyang barstool kung hindi lang maagap ang lalaki. "Hey, easy," sabi nito. Sexy ang boses. Sexy rin ang amoy. Pati ang mga stubbles na nagsisimula ng tumubo sa ibaba ng pisngi ay sexy. Sexy rin ang pakiramdam ng pagkakalapit ng katawan nila dahil sa pag-aalay nito sa kanya. Mabilis kinalkula ni Vivian ang sitwasyon. Sexy ito. Lasing siya. Hindi magandang kombinasyon iyon. Lalo na at tila tumigil siya sa paghinga nang dumukwang pa ito ng bahagya para ayusin ang kanyang upuan. "Parehas din ba nung kanina?" Sabay pa silang nagulat nang biglang nagtanong ang bartender na dahil sa preokupasyon ay hindi niya napansing lumapit sa kanila. Actually, kukunin ko na yung bill," sabi ni Vivian. "Bakit naman?" Tanong ng lalaking nakahawak sa likuran ng barstool na inuupuan niya. "Ha? Bakit ka uuwi? Kararating ko lang." Natawa si Vivian. Baduy kong pick-up line pero siguradong gumagana iyon sa ibang babae. Sa katunayan, medyo gumagana rin sa kanya. Kaya nga mas kailangan niya nang umalis dito. "Kailangan ko nang umuwi." Aniya. "Bakit?" Self-preservation. Naisip niya pero pinili niyang hindi sumagot. Humarap siya ulit sa bartender. "My bill please." Tumango ang bartender at saka lumapit sa cash register. Samantala, tila naghihintay pa rin ng sagot ang kanyang katabi. Naisipan niya tuloy gamitin ang ayon sa karanasan ay pinaka-epektibong pangtaboy ng mga ganitong lalaki. Muli siyang humarap dito. "Kailangan ko magmadali. Naghihintay na kasi yung baby ko sa bahay. Bibili pa ako ng gatas." Natawa lang ito na para bang siguradong nagsisinungaling siya. "Anong nakakatawa doon?" Seryosong tanong ni Vivian. Hindi yun ang sabi ng kaibigan mo." Nanlaki ang mga mata ni Vivian sa kabila ng pamimigat noon dahil sa kalasingan. "Sinong kaibigan?" "Yung kasama mo rito na nagmamadaling umalis." "Anong sabi niya?" Lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. "Gusto mo bang malaman talaga kung anong sinabi niya?" May duda siya kung gusto nga ba niyang malaman o hindi. Ano nga yung malimit sabihin ng mga tao? Ignorance is bliss. Pero nanalo pa rin ang kuryosidad sa kung anong eksakto ang naisipang sabihin nila Lane sa lalaking to. "Fine, anong ang sinabi niya?" Ngumisi ang lalaki. Lalong lumabas ang pilyong mga dimple na naglalaro sa magkabilang gilid ng pisngi. Sabi niya, "You're lonely and you need company. And that you might need to get a..." "Stop!" Nag-init ang mukha niya. "Are you some kind of a pervert?" Tumawa ito imbis na mapikon sa pagtawag niya ng pervert. "Actually, yun dapat ang tinanong ko sa kaibigan mo. After all, siya ang basta nalang lumapit sa akin." May puntos ito. Nagpatuloy ang lalaki. "But I got curious about you." Wala na siyang nagawa kung hindi kumurap ng ilang ulit sa sinabi nito. Mabuti na lang at bumalik na ang bartender dala ang bill. Agad siyang nagbayad, saka tumayo para umalis. Walang lingon-lingon. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi ito nagtangkang sumunod sa kanya. Ninervous siyang hindi maintindihan sa presensya nito. Hindi naman ito nakakatakot, pero lumalakas ang kaba sa dibdib niya, lalo na kapag nilalapitan siya nito ng kahit bahagya. Baka mas delikado pa kung pag-iisipan niya kung anong ibig sabihin ng reaksyon niyang iyon. Binuksan ni Vivian ang pintuan ng bar. Hangin na may dalang tubig ang sumalubong sa kanya. Nagulat siya dahil hindi niya naramdaman sa loob na nagsisimula na palang umulan. Samantala, abala ang dalawang security guard sa pagpapark ng mga bagong dating na sasakyan at sa mga pasaherong umiibis mula roon kaya hindi siya mapansin ng mga ito para tulungang tumawag ng taxi. Wala pa naman siyang sariling kotse. Ang driver ni Lane ang nag-drive sa kanila patungo rito gamit ang bagong kotseng bigay ni Dennis. Nakakatawa namang si Lane ang nagrereklamo sa kawalan ng karir at karanasang makapagtrabaho, pero ito ang may bagong kotse. Samantalang siya ay nagtsatsaga pa rin sa company car na minana pa sa pinalitan sa pwesto at ginagamit lang niya kapag official company business. Sa bagay, sa kalasingan ay wala rin naman siya sa kondisyong magmaneho. Malamig ang basang hangin. Napausog pa siya paloob nang matuluan ng maraming tubig mula sa payong ng babaeng dumaan sa tabi niya. Sinubukan niyang tuyuin ang sarili pero hindi nagtagumpay.
Naghalukip-kip na lamang siya para protektahan ang sarili sa lamig. Pakiramdam niya tuloy ay para siyang basang sisiw sa sulok. Ewan, bigla tuloy lalo siyang dinalaw ng pakiramdam ng pag-iisa. Nasa probinsya ang pamilya niya, kung kaya't uuwi siya sa bahay na walang ibang. Siguro ay magsasour siya, magbabasa ng kaunti o kaya naman ay manonood ng TV para magpaantok. Pagkatapos ay gigising siya ng maaga para pumasok sa trabaho, kung saan uulitin niya lang ang rutina ginagawa araw-araw. Naaalala niya tuloy ang mga sinabi sa kanya ni Lalaine kanina. Hindi eksaktong mali ang sinabi ng kaibigan niya. Bagamat over the top na ang ideya nito na kailangan na niya makipag-sex pronto. Aaminin niyang paminsan-minsan ay naghahanap na rin siya ng kaiba. A break in her monotonous world, so to speak. Lalong lumalakas ang ulan at wala pa ring taxi na dumadaan. Naisip niyang suguri na lang ang ulan para makipagsapalaran sa kanto. Kanina pa niya dapat ginawa iyon dahil nababasa rin naman siya kahit pa nakasilong sa harapan ng bar. Bakit nga ba siya takot na takot maglakad sa ulanan? Gayong paborito niyang maligo sa ulan noong bata pa siya. Natatakot ba siya na mapansin ng mga tao na mag-isang naglalakad sa ulanan at nang dahil doon ay mahulaan ng mga ito ang kanyang pag-iisa? Damn it, Vivian. Stop feeling sorry for yourself. Sabi niya sa sarili. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat at inihanda ang sarili. Maglalakad siya sa ulanan dahil gusto niya at para patunayan na wala siyang dapat katakutan. Humakbang siya ng isa, pagkatapos ay dalawa. Sa pangatlo at pang-apat na hakbang ay naisip niya wala naman talagang pakialam ang mga tao sa kanya. She also thought that there was something really liberating about walking in the rain. Parang wala ka lang pakialam sa mundo. Yun nga lang, pagkatapos ng 15 minutong pagtayo sa ulanan na wala pa ring nasasakyan, hindi na liberasyon ang nararamdaman niya. Balik na sa pagiging miserable. Nangangawit na rin siya sa pagkakatayo at medyo nahihilo dahil imbis na humulas ang epekto ng alak ay parang mas ngayon pa nagparamdam ang epekto noon. Umupo siya sa sidewalk at nangalumbaba. Hindi ka ba magkakasakit sa ginagawa mo? May nagtanong sa kanya mula sa kanyang likuran. Agad na nakilala niya ang boses bago pa niya ito linguning pataas. At hindi nga siya nagkamali. Nang nakatayo roon ay ang lalaking lumapit sa kanya kanina sa bar. Hindi ako madaling magkasakit, sabi niya. Umupo ito sa tabi niya sa sidewalk kahit hindi naman niya ito inimbitahan. Kanina pa kita hinahanap. Anito, crazy guy. Kung sa bagay, sino ba naman siya para manghusga? Ano ba namang maitatawag rin sa kanya bilang nakaupo siya sa sidewalk, lasing at tumutulo na ang buhok sa pagkabasa ng ulan? She must look like a crazy person herself. Magsuplada pa ba siya? Bakit mo naman ako hahanapin? Magkaano-ano ba tayo? Tanong niya rito. Sabi ko sa'yo, naiintriga ako sa'yo. Nakahalong baba pa ring humarap si Vivian sa lalaki. Gusto niyang tanungin ito kung bakit naman naisipan na nga siyang sundan ay hindi pa nito naisipang magdala ng payong. Sana'y nagkasilbi pa rin ito sa kanya. Pero pagtingin niya rito, ang una niyang nakita ay kung gaanong mas naging sexy pa ito dahil sa pagbabasa ng ulan. At kung paanong parang pawis na humahaplos sa mukha nito ang daloy ng tubig. May isang patak na tumama sa kilay ng lalaki at matagal tinitigan ni Vivian kung anong mangyayari doon. Now that I got your attention, hi, I'm Zach. Iniabot nito sa kanya ang kamay na para bang nasa isang normal na sitwasyon ng pagkakakilala silang dalawa. Tinanggap niya ang kamay nito at doon nagsimula ang lahat. Zach? Mahinang sambit ni Vivian sa pangalan ng lalaki. Habang tinitingnan pa rin ang pagtulog nito sa kasalukuyan. Dumako ang tingin niya sa kamay nitong hawak pa rin niya. Such beautiful male hands. Such gentle hands too. Muling nag-init ang mukha niya nang maalala kung gaano eksakto ka-gentle ang mga kamay niyon kagabi. Parati ka bang nabablush pagising sa umaga? Sabi na nagmamay-ari ng kamay na tinititigan niya. His voice still sounded sleepy and damn sexy. Like everything about him. Nataranta si Vivian nang makitang nagising na ito. Ginawa niya ang pinakaunang naisip niyang gawin. Hinila niya ang kumot at tinakpa ng muka. Narinig niya ang mahinang tunog ng halakhak nito. Nairita tuloy siya, mas sa sarili kesa sa lalaki. Ano ba naman siya? 18 anyos lang? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kumot sa pagkakatakip sa mukha niya para irapan ito. Hindi niya inaasahan na sobrang lapit na pala ng mukha nito sa kanya. Nakalimutan na niya tuloy kung ano ang balak niyang sabihin sa pagkakatitig nito sa kanya. At nang mas lumapit pa ito sa kanya para gawaran siya ng halik, isinantabi na rin niya ang ano pamang kagustuhang magsalita. Suddenly, there was nothing as normal nor as desirable as waking up in bed with a complete stranger and kissing him like this, and tasting the sweetness or desire from his lips
Like this. Hindi gaanong kaganda si Vivian. Natatandaan ni Zack na iyon ang una niyang naisip nang unang makita ito. May pagkaordinaryo nga ito kung tutuusin. Baka nga ni hindi niya matingnan kung hindi pa ito itinuro ng lasing na kaibigan. Natagpuan niyang mas okay sa malapitan, pero sasabihin pa rin niyang hindi ito ang tipo niyang babae. Mas gusto niya yung mga mukhang modelo. He liked them fashionably read thin and not voluptuous like she was. Pero totoo rin ang sinabi ni Zack. Meron kung anong nakakaintriga kay Vivian. Lalo pa nang suplahin siya na magtangkang kausapin ito. Nang iwanan siya ng babae, ay balak niyang hayaan na lang ito. At the end of the day, she was just another girl. Kung gusto niya ng babae para sa gabing iyon, ay siguradong marami pang darating na pwedeng pagpilian. Mula sa glass walls ng bar at natanaw niya itong tumawid ng kalsada, sa ilalim ng ulanan, muling napukaw ang kuryosidad niya. Pero nagkibit lamang ng balikat at pinilit ibaling ang atensyon sa pag-inom ng beer. Matapos ang ilang minuto, his curiosity got the better of him. Tumayo siya, nag-iwan ng sapat na pera sa ibabaw ng counter at lumabas ng bar. Nagtanong at itinuro siya ng security guard sa direksyong pinatunguhan ni Vivian. Basang-basa na rin siya ng ulan nang mahanap ang dalaga, hindi kalayuan. Pagkatapos ay ayaw pa rin siya nitong kausapin. Siguro ay bahagi iyon kung bakit siya naintriga dito. Hindi naman sa pagmamayabang, bihirang babae ang tumatanggi kay Zack. Isang bagat na alam niya at malimit gamitin sa mga sitwasyong may benepisyo para sa kanya. Kaiba ang babaeng iyon na kung makatitig sa kanya ay parang gusto muna siyang kilalanin sa pamamagitan ng tingin. Nagduda pa nga siya panandalian kung tatanggapin ng babae ang palad niya na magpakilala ito. I'm Vivian. Sa wakas ay sambit nito sabay tanggap sa inilhad niyang kamay. Malamig ang palad ni Vivian. Napansin rin ni Zack ang panginginig ng labi nito. Nilalamig ka ba? Malapit lang hotel ko rito. Pwede kang… Player. Natatawang sambit nito. What? Tiningnan siya nito sa mga mata. Sanay na sanay ka sa ganito ano? I'm sure marami ka nang nauwing babae. Come on, I'm only trying to be nice. Pagtatanggol ni Zack sa sarili, halatang hindi ito naniniwala sa kanya. Hey, look, you're not even my type. Depensibong sabi niya. Sambit ni Vivian bago tumayo. Ginamit pa nitong tuunan ang tuhod niya dahil tila hindi kaya ang sarili. Nagsimula itong maglakad palayo sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ni Zack. 5 minutes. Ha? Anong 5 minutes? I'm gonna leave tonight to chance. Kung nandyan ka pa rin pagkatapos ng 5 minutes at wala pa ring taxi, sasama na ako sa'yo. Inilipat ni Zack ang timbang niya sa isang binti at nag-isip kung anong dapat niyang gawin sa sinabi nito. Hindi niya sigurado kung anong inaasahan itong gawin niya. At hindi niya rin alam kung handa ba siyang tumayo sa ulanan kasama ang isang babaeng ngayon lang niya nakita. Idinuro ni Vivian ang dibdib niya. Basta sigurado ka lang na hindi mo ko type ha? What the hell? Alright. Natagpuan na lang ni Zack ang sariling sumasang-ayon. Lumipas ang 5 minuto na walang dumara ang taxi. Nanatili doon si Zack dahil lang sa simpleng dahilan. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng babae pagkatapos na nakatalagang oras. 10 minuto pang lumipas ay nasa elevator na sila ng hotel na tinitirhan ni Zack. Nang mabuksan ang silid, ay tila nagdalawang isip ito ukol sa ginawang pagsama sa kanya. Nasa may gitna na siya ng silid nang malingunang nakatayo lang si Vivian sa may pintuan. Mukha itong batang hindi alam ang gagawin habang nanginginig sa pagkabasa. Binalikan ni Zack ang babae. Come here. Hinawakan niya ang kamay nito para hilahin papasok. Lalong napuno ng pag-aalangan ang mukha nito pero hinayaan lang ang pagkakahawak niya. Maligo ka muna. May robe naman na hindi pa gamit sa banyo. Ipapaayos ko ang damit mo sa laundry service. Pagtuyo ka na at gusto mo pa ring umalis, saka ka na lang magdesisyon. Hindi niya natapos ang pagsasalita dahil bigla na lang itong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. Mabilis ang aksyon niyon na para bang sinasamantala ang lakas ng loob para halikan siya. Pagkatapos ay agad niyang naramdaman ang tila pagbabago ng isip nito. Itinaas nito ang tingin sa kanya. I don't know exactly what I'm doing. Nagsimula itong kumawala sa yakap niya. You're doing just fine, but we can do so much better. Sabi ni Zack bago hilahin ulit ito pabalik sa bisig niya para ituloy ang naputol na halik. Nangunyapit ang dalaga sa batok niya at pagkatapos ay tila ba masyadong malamig na ang kanilang mga basang kasuotan at kailangan nila ang init ng katawan ng isa't isa para mawala ang lamig. Are you sure? He asked her in a gasp when he entered her and realized that she hasn't done this before. Hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. Tumango lamang ito
at may hinala siyang hindi nito alam kung gaanong puno ng pagtitiwala ang tanging ibinigay nito sa kanya. Or how vulnerable she looked, and how infinitely desirable. Kung tumanggi ito ay susunod si Zack, ngunit hindi niya alam kung mabubuhay siya pagkatapos. She felt so good and so right that he was so sure it was gonna kill him to stop. She didn't ask him to stop the first time, or nor on the second. Most of her sensual instincts were right, but it was her first time last night and he had to teach her some more. Hinaplos niya ang buhok nito at hinilakan ito sa noo. Pagkatapos, natural naman itong sumiksik sa bisig niya. At doon ay muling nakatulog. Nang muling magising si Zack ay ginamit ang pagkakataon para titigan habang nakahilig si Vivian sa kanyang dibdib. Magulo ang buhok nito at may mga pulang marka sa leeg patungong dibdib na hindi halos naalala ni Zack na inilagay doon. He traced a line from those marks with his fingers upward to her sleeping face. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa mukha nito. Nagpapakawala ng buntong hininga ang babae at lalo pang pagsiksik kay Zack. Habang natutulog ito ay nagtatapon ng anino sa pisngi ang mahabang pilikmata. Her features were so well defined, kaya bahagyang matapang na tiningnan iyon kung pagmamasdan. But sleep had softened those features and she looked infinitely lovelier. Naisip niyang pwede palang mag-iba ang tipo niyang babae.